Impatyo na, prangkahan na, kakapasok lang breaking news. Ted rumesbak na, wawa sila dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! TV! Balitang Pinoy TV. Okay. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Heto na nga yung sinasabi ko. Grabe po ito ginawa ni Ted Filon. Kasi itong si Ted Filon ipinagtanggol niya si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi sa nakikita ko, naniniwala itong si Ted Filon na pasaway talaga itong mga prosecutors, itong sina Luistro itong sina Luistro na kung ano-ano na lang ang kanilang ginagawa, kung ano-ano na lang mga witness na kanilang kinukuha, especially yung sheriff na sinapak ni BP Sara. May video po akong ipapakita sa inyo kung saan nakikita ko talaga na itong si Ted Filon, ipinagtanggol niya si BP Sara. Mamaya, pag-usapan natin yan magre-react tayo dyan. Ito yung part kanina na balita ni Ted Filon na ipinagtanggol si BP Sara. At parang dismayado itong si Ted Filon dito sa mga ginagawa ng mga House of Representatives, itong mga prosecutors ng mga julo. Ito, pakinggan ninyo si Ted Filon. BP Sara ito? Yes, bakit? Ano ba motive? Ulitin ko mali Mali ang pananakit ng kapwa. Correct. Pero ano ba pinanggagalingan din? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yon ay nag-execute ng demolition sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So, i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan Ngayon mga... Ito, puputulin ko. Yan. Medyo ano mo? Yung lahat. Tuloy. So, ngayon, naghahanda na sila. Gaya po ng ilang po mga eksena sa mga demolition, naghahanda na yung mga nakatira doon. Ilang pamilya yun na di-demolish. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, namagitan itong si Mayora. At sinabi dun sa sheriff na, Sheriff, huwag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami 2 oras. Nakikiusap. Para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Before pa yan, sinabi na yan, huwag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa Meron pa siyang ilang mga problema. May ulo. Nung nalaman ni Mayor na dinedemolish, pinuntahan doon. Ay naku, gagamitin to, sigurado ko. Gagamitin to. Pagpunta, di pinuntahan. So, pagpunta doon. Pinuntahan ni Mayora. Mayora Sara. So, nanggigigil, pagdating doon, halika dito, sinapak. Kitang-kita po yan. Not once, not twice. Halika dito! Okay, so ngayon, yan, sige, ganyan rin. So, naka-black eye? Yes, na-hospital. Na-hospital. Ang lakas kaya. Malakas, ang tindi. Ayun mga kapatid. Langyano. Na-hospital pala yun? Kontakin mo, no? Lalaki, sinapak ni BP Sara, babae siya, pero napa-hospital niya pa yun. Grabe. Ang punto ko dito. Sige. So, Grabe, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na, bakit ba nagawa ng tao? Ipinagtatanggol ang mga mahihirap. Yan, tama yung sinasabi ni Sir Ted Filon. No, na may katwiran yung ginawang pananapak ni BP Sara doon sa sheriff. Kasi sa totoo lang, kung ihaharap nila yung sheriff, 'di ba? Kung ihaharap nila 'yan, syempre natural magsasalita yan ng kuwari, halimbawa, pumayag yung sheriff. Magsasalita yan laban kay BP Sara para si BP Sara ay mapasama. Pero ang totoo diyan, 'di ba? Ang nakakaalam lang ng mga nangyari diyan ay yung mga taong nasa paligid ng mga panahon na 'yon. At syempre, nalalaman natin yung balita na 'yon, gaya nito, na talagang may katwiran si BP Sara kung bakit niya nagawa 'yon dahil sinabi nga dito
na nakiusap naman siya ng maayos doon sa sheriff na wag i-demolish muna yung lugar para makapaghanda yung mga tao ron. Tama. Ginawa niya sa magandang pakiusap, sa diplomasya. 'Di ba? Ngayon, pinaliwanag niya na meron siyang inaasikaso na kaya wag muna. 'Di ba? Kaso nga lang, nagmadali si sheriff, dinemolish niya yung lugar. Pumayag siyang i-demolish yung lugar. So, syempre, magagalit nga naman si VP Sara. No? Ngayon, kung nasa pakman niya yung sheriff, bago niya gawin yon is dumaan muna siya sa diplomasya. Kumbaga sa pulis, may hinahabol na kriminal, hindi niya agad papuputukan sa katawan. Hindi niya kaagad papuputukan sa ulo. Magwa-warning shot muna siya. Warning shot muna yung ginawa ni VP Sara bago niya paputukan. 'Di ba? At bakit niya ginawa 'yon? Dahil sa pagtatanggol sa mga maralita na i-demolish. Hindi naman dahil sa pinagtripan lang ni VP Sara yung sheriff. Yung tipong nakita niya yung sheriff na palakad-lakad na wala namang ginagawa, kumakain ng pandesal tapos sinapak niya. Yun ba yung gustong palabasin ng prosecution, kaya nila kinukuha yung sheriff na witness. At isa pa, yung nangyari sa panahon ng sheriff, hindi vice president si VP Sara nung panahon na yun. Mayor siya nun. Kaya malayo yung usapin na yan sa impeachment. Ang gusto nyo lang dito is palabasin kung ano ang ugali ni VP Sara. Gusto nyo lang palabasin na masama ang ugali ni VP Sara, ipakita sa lahat na masama ang ugali niya. Pero kung hihimayin mo lahat ng impormasyon kung bakit niya nagawa yun, dahil sa pagtatanggol doon sa lugar na i-demolish. Sino ba yun yung pinagtanggol niya? Yung mga mahihirap nating kababayan na mawawala ng tahanan. 'Di ba? Parang ganito lang din yan eh. Yung ginawa niyang pagbabanta kay BBM, kay Romualdez, sa mga yung galit na galit si VP Sara. Ginagamit din laban kay VP Sara. Although sige, may mali dun sa nasabi ni VP Sara dahil sa dala ng galit. Pero sa totoo lang, sinabi ni VP Sara doon, kung merong mangyayari sa kanya, maaaring mangyari yung sinasabi niya. Pero kung wala namang mangyayari sa kanya, hindi mangyayari yung sinasabi niya. Kasi kung may mangyayari sa kanya, sino pa ba ang dapat paghinalaan? Meron pa ba? Ngayon, kung meron dapat paghinalaan, sino? Yung mga taong nasasagasaan ng mga Duterte. Pero nung mga panahon na yun, nagsasalita si VP Sara, sino talaga yung mga taong gumigipit sa kanila? Sino yung mga taong umiipit sa kanila, sa mga Duterte kay VP Sara? Diba? Lahat ng yan is ginagawa nilang kaso kay VP Sara. Lahat ng yan ginagawa nila para si VP Sara ay lumabas na masamang tao. Lumabas na masama ang ugali. Nasasabihin, ito ba yung karapat-dapat nyong iboto? Ito ba yung pinagmamalaki nyo? Ito ba yung pinaglalaban nyo? Parang ganun yung gusto nila palabasin. Gusto nilang ituktok sa taong bayan kung ano ang tunay na ugali ni VP Sara. Alam namin yung tunay niyang ugali kasi nakikita namin eh. Bakit niya sinapak yung sheriff? May pinagtanggol siya. Bakit nagalit si VP Sara? Bakit nakapagsalita ng ganun ng mga pagbabanta-banta? Dahil ginipit sila. Dahil sa mga ginagawa na sa kanila, sobra na. Diba? At maaaring sinasabi ni VP Sara, baka may mangyari sa kanya. Kung may mangyari sa kanya. Diba? Halos lahat may katwiran. Kaya niya ginagawa yung mga ganong bagay. Kahit naman sino eh. Kung makikita mong may inaapi, ipagtatanggol mo. Kung ikaw naman, tahimik na tao, at lagi kang iniinis, lagi kang pinag-iinitan, wala ka namang ginagawang masama, magagalit ka. Kasi ang taong tahimik, pag nagalit yan, talagang matindi. Alam nyo yan. Ipinagtatanggol ang Dito pa lang nauunawaan ko explanation ni Ted Filon, no? Parang ipiniliwanag niya dito sa kanyang programa na kaya yun sinapak ni VP Sara o sinuntok yun ni VP Sara. Kasi nagalit na po si VP Sara. Yes. Ipinakita ni VP Sara na handa siyang makipagpatayan basta lang para sa taong bayan. Yes. Yun yung pinakauna. Kasi ayaw ni VP Sara ang gulo eh. Mas mabuti na lang kami yung magkagulo sa sheriff kaysa magkagulo ang buong barangay.
Oh, yan po ang ibig, yun yung mensahe ni VP Sara doon sa pagsapak eh. Okay? Oh. Kaya nagawa yun. Eh bakit ngayon, gagawin nila itong witness? 2011 pa yun. Oo, Hindi tagal na. pa Vice President si VP Sara yun. So talagang sobrang sablay po itong witness na Oo. at ito pa ha, nagsalita na raw itong sheriff na ito, itong si Abby Andres. Ang pangalan ng sheriff ay si Abby Andres raw. Kumakalat rin sa social media na nag-post itong si Abby Andres, yung sheriff, na wag nyo akong idamay dyan. Yun. Okay? Ay ako nakita ko din sa social media yon, yung post na yon, na nagsasalita siyang wag siyang idamay. Tama naman, wag siya idamay doon dahil labas naman siya sa usapin eh. Parang out ako dyan sa usaping politiko. Bakit ako Oo. nadamay dyan sa usapin na yan? Pahiya silang luhisto dito eh. Kumbaga, Kasi pati yung sheriff na wala na, out na sila doon. Doon kay sheriff. sinapak ni VP Sara dati, ayaw na ng gulo. Ayaw na, kung sa the way ko inanalyze ang kanyang post sa social media, hindi ko kasi na ano eh. Wala kasi kapag lumabas si sheriff doon, halimbawa tumistigo siya, pumayag siya sinasabi ng prosecution, eh sigurado ma-open yun, yung usapin na yun, yung nangyari sa kanila. At ma-open din kung paano yung kabalbala na ginawa niya nung panahong demolition na yun. Di ba? Siya naman, kumbaga patay na yung issue eh, mabubuhay pa. Malamig na yung ulo ng mga tao sa kanya, baka pati siya madamay, uminit palalo. Kumbaga wala na, okay na eh. Libre na eh. Eh kaso pag na-open na naman, ako baka mamaya pagmumurahin na ako ng mga tao. Oh. Screenshot yun eh. Eh parang sinabi niya, kalimutan nyo na yun kasi ang tagal na nun. Oo. Ayaw niyang mamumulitika. Oo. Okay? Tama. At para rin namang naiintindihan ni Abby Andres na nagawa yun ni VP Sara Oo. for a reason. At hindi ko nga alam May eh. rason. Baka nga si VP Sara humingi na siya ng tawa doon Oo. sa nanghingi ng sorry na si VP Sara yun eh. Eh, baka sigurado yan. Kasi sa mga interview ni VP Sara, lagi yang sinasabi ni VP Sara kapag tatanungin siya patungkol doon sa sinapak niya, lagi niya sinasabi na pinagsisihan niya yung ginawa niya. Oo. Nagsusorry pa nga siya eh. Sigurado yun nagsuot. Oo. Tama si Ted Filon, mali yung manapak tayo ng tao. Oo, tama yun. Pero ang usapan Pero may dito, katwiran eh. ipinagtanggol niya ang marami Oo, may katwiran. taong bayan. Mali, kung pinagtripan ni BP Sara, yun talaga mali yun. Di ba? Siguro, I will really accept na si VP Sara nagkamali doon, pero siguro nagagawa yun ni VP Sara sa init ng ulo. Oo. Kasi hindi po plastic yung mga Duterte eh. Oo. Okay? Ito pa. Kasi yun ang maganda sa mga Duterte, kung galit sila, galit sila. Kung tablado ka, tablado ka. Hindi na yung para nakikipagplastikan sila sa'yo. Kung ayaw nila sa'yo, talagang sasabihin nila. Yun ang maganda sa kanila eh. Okay. Kahit na sino pang lingkod Hero. bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa pagtatanggol sa mahihirap. Nakita mo ninyo? Hero, ano? Hero. Hindi ba kung Ako dito ako bumibilib kay Sir Ted Filon kasi talagang kahit siya nasa mainstream siya, ganyan. Di ba nakikita naman natin kung gaano ka-transparency si Sir Ted Filon sa ginagawa niyang pagbabalita. Kaya ako sa totoo lang, isa din ako sa nakikinig dyan eh, kay Sir Ted Filon, bukod sa SMNI. Di ba? Ito yung mga dapat pinapakinggan, hindi yung mga ibang mainstream na talagang mga ano eh. Hindi ko naman nilalahat ng mainstream ha. Meron talagang mainstream na matitino, meron mga mainstream na nakakabwisit. prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta ron ng diskusyon? Oo nga. Hindi ba? You know what I'm I saying? know what you're saying. Bati na ba sila So ngayon? kuha ka na lang ng psychologist perhaps. Oo, na pwede mag-explain nun. So, duda ako dito, parang- Pero yung pupunta ka pa, parang- haharap mo pa itong sinapak. Nagdududa ako rito, parang bati na sila eh. Bati na sila. Yun ang pagkakaalam ko ha. Pero bakit ginamit pa nila itong sheriff bilang witness dito sa impeachment? Para lang balikan yung kwento na, uulitin ko, masama man na kita, pero lalong yung mga masa, lalo na ho yung mga alam nyo na ibig ko sabihin, yan ang gusto namin leader. Yan! Yung pagkatanggol kami. Nakita mo si Tama. Tingnan nyo. Very obvious. O yan, sinabi ni Sir Ted Filon, yan ang gusto naming leader, yung pagtatanggol, di ba? Yung pagtatanggol. Ngayon, yung leader ngayon, parang ano eh, kahit sarili niya, hindi niya maipagtanggol eh. I will do my best to to give Puro ganun naririnig mo. Di ba? Di ba? Kung mapapansin nyo, very obvious itong si Ted Filon na ipinagtanggol si VP Sara. Oo. Yan ang gusto naming leader. O yun. Yung ipinagtanggol kami. Totoo lang, dapat talaga yung leader ng bansa natin may paninindigan talaga, yung kayang ipagtanggol yung taong bayan at nakikita talaga yung
paghihirap ng mga nasa baba. Hindi yung nakikita niya lang yung mga taong nasa harapan niya. 'Di ba? Oh, di ba? Akala nila siguro yung issue na yun na sinapak ni BP Sara yung sheriff. Akala nila siguro na ikakasira yun ni BP Sara. Kaya gagamitin nila yun na issue. Kung Mas la- tutusin nga, kung kukunin nila yung sheriff na yun, kung gagawin nilang testigo, lalong mabubuhay yung isyong yon. Lalo pang lalabas na bayani si BP Sara eh. Minsan yung kalokohan ng mga prosecution, yung mga ginagawa nilang yan, sila yung napapahamak sa ginagawa nila kaya sila matatalo. Hindi ba nila inisip? Hindi muna nila inisip, bakit pa sinapak ni Sara Duterte yung sheriff? Hindi muna sila nagtanong-tanong. Baka mamaya may ginawa namang hindi maganda yung sheriff. Oh. Narinig lang nila, uy, may sinapak na sheriff yan. Uy, kunin nating testigo yan. Kailangan natin yan. Ganun agad. Hindi ka agad kayo nagsisurvey. Hindi nyo ba alam na kapag kinuha niyo yung sheriff, maaaring lumabas na kayo ang masama? Maaaring lumabas na naman na masama yung sheriff? Ibig sabihin, susuntokin ni BP Sara yan na walang dahilan? Na parang si BP Sara, praning noong mga panahon na yun? Gusto nyo palabasin, ganun? Eh di wow. Anong hinahangaan si BP Sara sa ginawa nun eh? Kasi ang nakikita ng taong bayan, grabe, ang tapang ng Vice President, ang tapang ni Mayor. Talagang binugbog niya ang lalaki kasi babae siya, no? Oh. Para bang ganun ba? Mas na-appreciate siya. Oo. Oh, akala siguro nila masisira si BP Sara sa mga mga pautot nila. Oh, kasi ngayon ang prosecutors, ito sina Luistro at si Dilima diyan sa prosecutors ay napaghahalataan na ng taong bayan at sa Korte Suprema na itong mga style nila na yung kung ano-ano na lang witness na pinupulot nila, eh parang desperado nila talaga silang ma-impeach si BP Sara. Kasi takot sila eh. Kasi pagdating ng Kahit sino na lang 2028, pinupulot manalo si nila. BP Sara, goodbye yung mga sangkot sa flood control. Yes. Yan ang katotohanan. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balita ang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV at syempre si Sir Ted Filon. Saludo sa iyo, Sir Ted Filon. No? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.